Isang babaeng may malubhang karamdaman ang iniwan ng kanyang asawa, ngunit makalipas ang ilang buwan, muling nagpakita ang kanyang anak na may mata sa mana. Hindi nila alam ang nakaabang na kapalaran. Sa isang maliwanag na umaga sa Merida, si Cristina, isang kilalang ehekutibo, ay patungo sa kanyang opisina. Ang masiglang ingay ng lungsod ay tila sumasalamin sa kasiglahan ng propesyonal na buhay ni Cristina. Ang kanyang opisina ay nasa isang mataas na gusali sa mataong distrito ng pananalapi, simbolo ng kanyang matagumpay na karera. Sa kabila ng abalang schedule, laging nagbibigay ng oras si Cristina para sa kanyang kalusugan at para sa kanyang anak na si Ernesto, isang masigla at malikhain na 19 taong gulang. Palaging inuuna ni Cristina ang kanyang kalusugan, subalit nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkapagod at isang matagal ng tuyong ubo, lalo na sa gabi. Sa una, inakala niyang ito ay epekto lamang ng stress sa trabaho, ngunit lumala ang mga sintomas sa paglipas ng panahon. Nawawalan na siya ng lakas at maging ang mga pangkaraniwang gawain ay tila napakabigat na para sa kanya. Naramdaman din niya ang banayad ngunit paulit-ulit na pananakit sa kanyang dibdib at kapansin-pansin ang kanyang kawalan ng gana sa pagkain. Dahil dito, nagdesisyon si Cristina na kumonsulta sa doktor. Bagamat abala siya sa trabaho at matagal nang hindi nagpapakonsulta, napilitan siyang humingi ng medikal na payo dahil sa lumalalang sintomas. Umaasang hindi ito seryosong sakit. Matapos sumailalim sa serye ng mga pagsusuri, nilapitan siya ng doktor na may seryosong ekspresyon. Cristina, may nakita kaming dapat nating pagtuunan ng pansin. Kailangan ito ng mas malalim na pagsusuri, sabi ng doktor ng maingat na inirekomenda ang isang espesyalista sa oncology. Naramdaman ni Cristina ang malamig na kilabot na dumaloy sa kanyang katawan. Tila bumagal ang oras habang bumabalik ang mga alaala ng kanyang buong buhay. Diyos ko, hindi ito maaaring mangyari, bulong niya sa kanyang sarili, puno ng takot. Sinubukan siyang patahanin ng doktor, kalmahin mo ang iyong sarili. Si Dr. Jeffrey na ang hahawak mula rito. Napakahusay niya at ipapaliwanag niya ito ng maayos. Itinuro niya ang isang silid. Sa opisina ng oncologist na natili ang mabigat at seryosong atmosfera. Nakaupo si Cristina, kabado ngunit umaasa pa rin habang sinisikap intindihin ang mga sasabihin ng doktor. Cristina, ayon sa iyong mga pagsusuri, mayroon kang kanser sa baga at ito ay nasa malubhang yugto na. Alam kong ito ay mabigat na balita at magiging mahirap ang daan na tatahakin. Ngunit nandito kami para suportahan ka, paliwanag ng doktor. Natahimik si Cristina, nanginginig ang boses na naghalo ang takot at hindi makapaniwala. Palagi akong maingat sa aking kalusugan. Paano ito nangyari? Tanong niya. Tumango ng may simpatiya ang doktor. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Madalas, hindi nagpapakita ang cancer ng mga sintomas hanggang sa ito ay lumala. Mayroon pa rin tayong mga maaring gawing lunas at pag-uusapan natin ang lahat ng iyong mga pagpipilian upang mapili ang pinakamabisang paraan para sa iyo, patuloy ng doktor na sinisikap magbigay ng pag-asa. Marami nang makabagong pag-unlad sa larangan ng oncology at may mga bagong lunas na maaaring makagawa ng malaking pagbabago. Nandito ako para tulungan kang makagawa ng tamang desisyon at tiyaking makakakuha ka ng pinakamahusay na pangangalaga. Habang tinatanggap ito ni Cristina, naramdaman niya ang halong takot at determinasyon. Ano ang susunod nating gagawin? Paano natin lalabanan ito? Tanong niya na tumitibay ang boses. Magsisimula tayo sa detalyadong talakayan tungkol sa mga posibilidad ng iyong gamutan. Bawat kaso ay natatangi, kaya bubuuin natin ang plano ng paggamot na akma sa iyong pangangailangan. Tugon ng doktor, handang gabayan siya sa mga susunod na desisyon. Pagkauwi sa kanilang maaliwalas
na tahanan na kanyang inalagaan at pinalamutian ng may matinding pagmamahal, inihanda ni Cristina ang sarili upang ibalita ang kanyang kalagayan kay Ernesto at sa kanyang asawa, si Pedro. Habang nakaupo sa sala, isang tahimik na saksi sa maraming masayang pagtitipon ng pamilya, isang mabigat na katahimikan ang bumalot matapos niyang ibahagi ang kanyang karamdaman. Si Ernesto, pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado, ay pinigilan ng luha, habang si Pedro ay niyakap ng mahigpit si Cristina, nangakong mananatiling matatag sa tabi niya. Sa mga sumunod na araw, pinag-isipan ni Cristina ang magiging epekto ng kanyang sakit sa kanyang personal na buhay at mga pangarap sa trabaho. Muling inayos ang kanyang mga prioridad ng may malinaw na layunin. Determinado siyang sabayan ang kanyang gamutan at mga responsibilidad, handa nang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay, punong-puno ng mga hamon at katatagan sa loob ng kanilang tahanan. Nang maging mas mahigpit ang kanyang gamutan, unti-unting nagbago ang dinamika ng kanilang pamilya. Ang pangangalaga kay Cristina ay naging isang kolektibong tungkulin na pinangunahan nina Pedro at Ernesto. Ang mga umaga ay ginugugol sa maingat na pagbibigay ng komprehensibong pangangalaga kay Cristina. Si Pedro ang nag-asikaso ng kanyang mga gamot at laging kasama sa lahat ng kanyang pagbisita sa doktor at mga sesyon ng chemotherapy. Samantala, si Ernesto ay nag-adjust sa kanyang bagong papel, naghahanda ng mga pagkaing masustansya at naaayon sa pabago-bagong panlasa at gana ni Cristina. Sa gabi, laging gising si Pedro, laging handang tumulong sa kanya. Mula sa pag-alalay sa kanilang bahay hanggang sa pagbibigay ng emosyonal na suporta. Subalit, habang tumitindi ang mga pangangailangan ng pangangalaga, unti-unting humina ang dating matibay na suporta nina Pedro at Ernesto. Ang mga simpleng kahilingan ni Cristina, gaya ng isang baso ng tubig o paglalakad sa kanilang hardin, ay natutugunan na lamang ng matinding pagod o sa ilang pagkakataon ay tuluyan ng hindi pinapansin. Sa pag-obserba ni Cristina sa unti-unting paglayo ng kanyang pamilya, naramdaman niya ang mapait na halo ng kalungkutan at pag-unawa. Isang umaga na puno ng hirap, kasabay ng nakaschedule niyang chemotherapy, hinarap ni Cristina ang isang malalim na katahimikan. Si Pedro, na nakahiga pa rin sa kama, ay tila walang pakialam sa araw na iyon. Nang paalalahanan siya ni Cristina mula sa ibaba, mahina niyang iminungkahi, "Siguro mas mabuti kung tumawag ka na lang ng taxi ngayon." Pagod na ako," pahayag ni Pedro, halos pabulong ang kanyang boses. "Nasa telepono mo naman ang taxi service, di ba? Gamitin mo na lang iyon." Bagamat may matalim na pakiramdam ng pag-iisa, kalmado pa ring tumugon si Cristina, tinatago ang kanyang pagkadismaya habang hinihintay ang taxi. Tahimik siyang naupo, pilit nilalabanan ang mga bumabagabag na pagdududa sa kanyang isipan. Tinatanong ang sarili kung siya ba ay nagiging pabigat na sa kanyang pamilya. Sobra na ba ang hinihiling ko sa kanila? Bulong niya sa kanyang sarili, pinagninilayan ang posibilidad na hindi nila kayang ipagpatuloy ang kasalukuyang sitwasyon. Nang dumating ang taxi, napansin agad ng driver, isang mahinahong lalaki, ang mahinang kalagayan ni Cristina. "Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo," ani nito nang may maamong ngiti, nagbibigay ng di inaasahang aliw. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Cristina ang aliw sa kabutihan ng isang estranghero. Unti-unting gumaan ang bigat ng kanyang mga iniisip. Pagkatapos ng kanyang gamutan, bumalik si Cristina sa kanilang maluwag na sala. Pilit tinatamasa ang ginhawa ng kanyang tahanan. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nagbibigay ng malambot na liwanag mula sa malalawak na bintana. Ang kaibahan sa pagitan ng kalmadong tanawin at bigat ng kanyang damdamin ay labis na kapansin-pansin.
Alam niyang panahon na upang harapin ang lumalalim na lamat sa kanilang pamilya. Nang pumasok sina Pedro at Ernesto sa silid, huminga ng malalim si Cristina, pinapalakas ang loob para sa isang mahirap na pag-uusap. Ang silid na ito ay dati puno ng tawanan at mga pangarap. Panimula niya, nanginginig ang tinig ngunit matatag. Pero simula nang malaman ang sakit ko, pakiramdam ko ay nagiging pabigat na ako. Naiilang na umupo si Pedro sa sofa, iniiwas ang tingin kay Cristina. Hindi madali, Cristina. Lahat tayo ay pinipilit na kayanin ito sa iba't ibang paraan, sagot ni Pedro. Bakas sa kanyang boses ang matinding pagkapagod na tila higit pa sa pisikal na hirap. Si Ernesto naman, na nakaupo sa tabi ng kanyang ama, ay halatang balisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at kawalan ng magawa. Ma'am, mahirap ito. Gusto kitang tulungan, pero minsan hindi ko talaga alam kung paano, malumanay niyang inamin. Sa halong pag-unawa at determinasyon, iminungkahi ni Cristina ang isang solusyon. Siguro, panahon na para kumuha tayo ng ibang makakatulong. Ang pagkuha ng tao na tutulong sa aking pang-araw-araw na pangangailangan at mga appointment sa ospital ay makakapagpagaan ng dalahin ng lahat. Malalim na bumuntong hininga si Pedro, sumagot ng walang ganong interes. Kung sa tingin mo iyon ang pinakamabuti, ang kanyang malamig na tono ay tila nagsasabi na hindi niya lubusang nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Makikipag-ugnayan ako sa ospital bukas para humingi ng rekomendasyon. Kailangan natin ng isang may kasanayan upang suportahan tayo. Hayag ni Cristina, tinatago ang pagkadismaya sa reaksyon ni Pedro at sa halip ay nagtuon sa isang praktikal na solusyon. Sandaling pinag-isipan ni Ernesto ito sa katumango. Mukhang magandang ideya yan, ma'am. Bahagyang ngumiti si Cristina, isang kislap ng pag-asa ang bumalik sa kanyang mga mata. Ang kanyang matatag na diwa at abilidad na harapin ang mga hamon ng direkta ang nagsilbing kanyang gabay. Nang magsimula na ang bagong nurse sa kanyang tungkulin, malinaw ang kanyang husay sa pangangalaga sa mga may kanser. Ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng panibagong tensyon, lalo na kina Cristina at Pedro. Napansin ni Cristina ang pagkabalisa ng asawa tungkol sa nurse at tinanong ito ng direkta, "Pedro, halata namang hindi ka komportable sa kanya. Ano ba ang bumabagabag sa iyo?" Nagatubili si Pedro bago inamin. Parang ang hirap tanggapin na may ibang lalaki na nag-aalaga sa iyo. Pakiramdam ko parang inaalis na ako sa eksena. Sa layuning pakalmahin ang kanyang asawa, sinubukan ni Cristina na ipaliwanag, nandito siya para sa mga pangmedikal kong pangangailangan, wala nang iba. Kung sa tingin mo kaya mong asikasuhin ako sa mga araw na may chemotherapy ako, maaari nating pag-usapan. Si Pedro, na nakadama ng pagod at pagkapraning, ay naghayag ng kanyang totoong nararamdaman. Hindi lang naman tungkol sa pag-aalaga ito. Pakiramdam ko parang wala na akong silbi, parang hindi na ako kailangan. Sa kanyang likas na pag-unawa, ngunit praktikal na paraan, sinagot siya ni Cristina, "Mahalaga ka sa pamilyang ito, Pedro, pero may mga kasanayang dala ang nurse na kailangan natin ngayon. Nandito siya para tulungan tayo, hindi para palitan ka." Lalong tumindi ang tensyon nang ipahayag ni Pedro ang kanyang pagkainis, halatang nababalisa. Dapat matuto kang maging mas independente at huwag umasa ng sobra sa iba, matalim niyang sabi. Naramdaman ni Cristina na hindi siya nauunawaan, kaya't kalmado ngunit matatag siyang sumagot. "Pedro, may mga araw na halos hindi ko kayang tumayo dahil sa epekto ng chemotherapy. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng kalayaan kundi sa pangangailangan ng suporta." Hindi matanggap ni Pedro ang sitwasyon. Bigla siyang tumayo at lumabas ng silid. Malakas na isinasara ang pinto sa kanyang pag-alis. Ang kanyang pag-alis ay sinundan ng isang mainit na tawag mula sa kanyang ina.
na tinuligsa ang desisyon ni Cristina na kumuha ng lalaking nurse. Hindi tamang may lalaki na nag-aalaga sa iyo, kawalang-galang iyon, mariing sabi nito sa telepono. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling kalmado si Cristina at sinagot, "Nauunawaan ko ang iyong pag-aalala, pero una dapat ang aking kalusugan. Isa siyang profesional na espesyalista at nandito siya para tumulong." Kinagabihan, habang nakahiga si Cristina sa kanyang kama, dinadala niya ang bigat ng kanyang karamdaman at ang epekto nito sa kanyang pamilya. Pinagnilayan niya ang pangangailangang makahanap ng kompromiso kay Pedro upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng kanyang paggamot na tila unti-unting nagiging maayos, patuloy lamang na lumala ang hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya. Makalipas ang 1 linggo, matapos ang isang matinding pagtatalo, nagbalik ang tila normal na ritmo ng kanilang buhay at maayos na nagpatuloy ang gamutan ni Cristina. Ngunit nang umuwi siya mula sa isang sesyon, ang tanawin ng isang moving truck sa labas ng bahay ay nagdala ng panibagong kaguluhan. Pagpasok niya, naabutan niyang nag-iimpake sina Pedro at Ernesto. "Sa bahay muna kami ng nanay ko titira," paliwanag ni Pedro na hindi makatingin ng diretso kay Cristina. Dahil sa matinding pagod mula sa chemotherapy, wala nang lakas si Cristina upang kumontra. Lumingon siya kay Ernesto, ang kanyang tinig mahina at puno ng pangungulila. "Gusto mo rin bang sumama? Tandaan mo, may sarili kang desisyon." Tumugon si Ernesto ng may malamig na ekspresyon. "Mahirap nang manatili dito, ma'am. Mas mabuti pang sumama ako kay Dad." Tumagos sa puso ni Cristina ang bawat salita ng kanyang anak. Lalong pinabigat ang kanyang damdamin ng kalungkutan at pag-abandona. Sa pag-alis ni Pedro at Ernesto, ang tahanang dating puno ng init at pagmamahal ay naging tahimik at malamlam. Sa sandaling iyon ng pag-iisa, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, ang kanyang pinsang si Daisy, na nabalitaan ang sitwasyon at nagmadaling dumalaw upang magbigay ng suporta. "Cristina, nalaman ko ang lahat. Hindi ko kayang hayaan kang harapin ito ng mag-isa," buong pusong sabi ni Daisy habang yakap-yakap si Cristina ng mahigpit. Kilala si Daisy sa kanyang matatag na diwa at kabaitan at palagi silang nagkaroon ng malapit na ugnayan ni Cristina. Sa sobrang relief at kalungkutan, ibinuhos ni Cristina ang kanyang saloobin, mga luha ang bumabalong sa kanyang mga mata. "Umalis sila, Daisy, sa panahong kailangan ko sila ng higit sa lahat." Tahimik na nakinig si Daisy. Ang kanyang mukha ay may halong pag-aalala at hindi makapaniwala. "Hindi ka panipaniwala yan, Cristina, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Mananatili ako sa tabi mo. Malalagpasan natin ito nang magkasama," na pangako ni Daisy, puno ng determinasyon. Naramdaman ni Cristina ang bahagyang pag-asa sa matatag na suporta ng kanyang pinsan. Isang paalala na hindi siya tuluyang pinabayaan sa panahong pinakakailangan niya ng kasama. Sa mga sumunod na araw, ang matatag na presensya ni Daisy ay nagbigay ng aliw at init sa tahanan ni Cristina. Habang inaasikaso ni Daisy ang mga gawaing bahay, sinasamahan si Cristina sa kanyang mga medikal na appointment at nagbibigay ng kasama. Unti-unting muling nagkaroon ng buhay ang bahay. "Hindi ka lang basta pinsan, isa kang tunay na kaibigan." Buong pasasalamat na sabi ni Cristina isang tahimik na gabi. Sa suporta ni Daisy, natagpuan ni Cristina ang bagong lakas upang harapin ang mga hamon ng kanyang karamdaman. Bagamat iniwan ni Pedro at Ernesto ang isang malalim na puwang sa kanyang puso, ang presensya ni Daisy ay tila isang tanglaw ng pag-asa na muling nagbigay kay Cristina ng determinasyon upang ipagpatuloy ang laban. Si Daisy, na larawan ng katatagan, ay hinubog ng kanyang sariling mga pagsubok sa buhay.
Nabiyuda ng di inaasahan noong maliit pa ang kanyang mga anak. Hinarap niya ang kalungkutan ng pagkawala ng kanyang asawa sa isang trahedya habang pinagsasabay ang pagiging single mother at iba't ibang trabaho. Ang kanyang diwa na hindi pinanghinaan ng loob sa kabila ng mga pagdurusa ay patuloy na nagniningning sa kanyang di matitinag na pag-asa at pagmamahal sa kanyang mga anak. Tinuruan niya ang mga ito ng mga birtud ng lakas at empatiya. Nang dumating ang krisis sa buhay ni Cristina, hindi nagdalawang isip si Daisy na tumulong. Itinuring si Cristina hindi lamang bilang pinsan kundi bilang isang mahal na kapatid. Habang sinasabay ang kanyang trabaho, pangangailangan ng kanyang mga anak at pag-aalaga kay Cristina, ipinakita ni Daisy ang di matatawarang pagkamapagbigay at sakripisyo. Alam kong gagawin mo rin ito para sa akin. Madalas niyang sabihin habang inihahanda ang pagkain ni Cristina, pinatitibay ang kanilang pagkakabuklod bilang pamilya sa panahon ng matitinding hamon. Ang kanyang mga araw ay puno ng gawain, mula sa pagpunta sa ospital para samahan si Cristina sa chemotherapy hanggang sa pagdalo sa mga aktibidad sa paaralan ng kanyang mga anak. Sa gabi, kapag natutulog na ang mga bata, tumatakbo si Daisy sa tabi ni Cristina upang magbahagi ng mga kwento, tawanan at kung minsan ay mga luha. Ang buhay ay puno ng di inaasahang hamon tulad noong mawala ang asawa ko. Napakasakit pero tinuruan akong pahalagahan ang bawat sandali at maging matatag para sa mga anak ko, kwento ni Daisy na nagsilbing inspirasyon kay Cristina. Namangha si Cristina sa kakayahan ni Daisy na pamahalaan ang lahat at madalas niyang sinasabi, "Hindi ka panipaniwala ka, Daisy. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa ang lahat." Sa kabila ng pagod, may ngiti si Daisy na puno ng pag-asa habang tumutugon, "Matibay tayong mga babae, Cristina. Bitbit natin ang mundo sa ating mga balikat, pero patuloy pa rin tayong lumalaban." Isang araw, nang mas naramdaman ni Cristina ang kawalan ni Pedro at Ernesto, nagpasya siyang makipag-ugnayan, umaasang maayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Kinuha niya ang telepono, mabigat ang puso, at tinawagan si Pedro. "Pedro, miss ko na kayong dalawa. Kumusta na kayo?" Tanong niya, halata ang lungkot sa kanyang tinig. Ang malamig na tugon ni Pedro ay lalong nagpalalim ng kanyang sugat. "Ayos lang kami, Cristina. Nagsisimula na kaming mag-adjust sa bago naming buhay. Huwag mo na kaming alalahanin." Masakit marinig ang kanyang mga salita, tila walang init at malasakit na labis na kinakailangan ni Cristina. "Pero nag-aalala ako, Pedro. Kailangan kita, lalo na ngayon." Pakiusap ni Cristina, puno ng emosyon ang kanyang boses. Ngunit ang tugon ni Pedro ay malamig pa rin at walang pakialam. "Cristina, naiintindihan ko na mahirap ito para sa iyo, pero may mga sarili rin kaming buhay na kailangang ituloy. Hindi kami pwedeng manatili dito ng ganito." Kaming dalawa ni Ernesto ay sumusulong na, diretsyong sabi niya bago binaba ang tawag. Iniiwan si Cristina na nakaupo sa katahimikan, mahigpit na hawak ang telepono habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan, muling sinubukan ni Cristina. Sa pagkakataong ito ay tinawagan niya si Ernesto. "Ernesto, anak, kailangan ka ng iyong ina. Miss na miss kita," sabi niya ng may pag-asa. Si Ernesto, na mas mahinahon kaysa kay Pedro, ay nagbahagi rin ng parehong damdamin. "Ma'am, mas gusto ko na dito kay Dad. Mas madali dito, hindi ko kailangang isipin palagi ang sakit. Pasensya na, pero ayaw ko nang bumalik." Pag-amin niya ng may pag-aalinlangan. Ang kanyang mga salita ay tumama ng malalim kay Cristina, na pilit tinatanggap ang matigas na katotohanan ng unti-unting paglayo ng kanyang pamilya. Matapos ang tawag, naramdaman ni Cristina ang matinding kalungkutan at kawalan ng lakas. Napansin ni Daisy ang kanyang pagdurusa at agad siyang nilapitan
upang aluin. Hindi nila naiintindihan kung anong nawawala sa kanila, Christina. Ikaw ay isang kahanga-hanga, malakas at matapang na babae. Nandito ako para sa iyo, sabi ni Daisy na nagbibigay ng katiyakan. Ang mga pag-uusap na ito ay nag-iwan kay Christina ng pakiramdam na nag-iisa. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging malinaw na sina Pedro at Ernesto ay tuluyang lumalayo na iniiwan siyang harapin ang kanyang karamdaman ng mag-isa. Habang tumatagal, si Daisy ang naging matatag na haligi ng suporta ni Christina. Alam ni Daisy kung gaano kalungkot si Christina dahil sa mga anak nito, kaya't nagdesisyon siyang magdala ng kaunting kasiyahan sa buhay nito. Isang hapon, isinama niya ang kanyang mga anak, sina Lolita at Nelson, upang dalawin si Christina. Kitang-kita ang kasiyahan sa mga bata. Christina, gusto kong malaman mo na may pamilya ka rin sa amin, sabi ni Daisy. Napanatag ang loob ni Christina sa pagsama ng mga bata. Si Lolita at Nelson ay nagdala ng saya at sigla sa tahanan. Sa ilang sandali, nakalimutan ni Christina ang kanyang mga alalahanin at natuwang maranasan muli ang ligaya ng pagiging kasama ng pamilya. Si Daisy, sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay, ay patuloy na nagsusumikap para sa mas magandang kinabukasan. Ibinahagi niya ang kanyang mga pangarap kay Christina. Alam mo, Christina, nang medyo lumaki na ang mga bata, nagdesisyon akong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Kumuha ako ng kursong nursing gamit ang scholarship. Mahirap, pero naniniwala akong magbubunga ito. Paliwanag ni Daisy, puno ng pag-asa at determinasyon ang kanyang tinig. Na-inspire ni Daisy, nagsimulang yakapin ni Christina ang mga bagong pagkakataon. Inimbitahan siya ni Daisy na pumunta sa parke, isang lugar na matagal nang hindi pinupuntahan ni Christina. Habang nakaupo sila sa isang bangko, pinagmamasdan ng mga batang naglalaro, naramdaman ni Christina ang kapayapaan at pasasalamat. Daisy, salamat sa pagdala mo sa akin dito. Hindi ko namalayan kung gaano ko ito kailangan, pag-amin ni Christina na may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Ngumiti si Daisy at hinawakan ang kamay ni Christina. Minsan, kaunting sariwang hangin at mabuting kasama lang ang kailangan natin. Lagi mo akong makakasama dito. Sa mga linggo ng maliliit na kasiyahan at muling pagharap sa buhay, muling naramdaman ni Christina ang lakas at sigla. Ngunit ang hindi inaasahang hamon ng buhay ay laging nakaabang. Sa isang regular na medikal na pagsusuri, sinalubong siya ng doktor na may seryosong ekspresyon. Christina, ikinalulungkot kong sabihin na ang iyong kanser na tila humuhupa ay nagpapakita ngayon ng paglala, pahayag ng doktor na may tono ng profesionalismo at pag-unawa. Parang gumuho ang mundo ni Christina, pero pakiramdam ko ay gumagaling na ako. Paano nangyari ito? Tanong niya halatang gulat at takot. Ang kanser ay hindi tiyak at maraming aspeto ang nakakaapekto dito. Kailangan nating baguhin ang iyong gamutan at posibleng subukan ang mga bagong option, mungkahi ng doktor na nagbibigay ng parehong medikal na sagot at emosyonal na pag-assure. Pagka-uwi, ibinahagi ni Christina kay Daisy ang nakakabagabag na balita mula sa doktor habang nasa kusina, isang lugar na puno ng di mabilang na taos-pusong usapan. Mahigpit na hinawakan ni Daisy ang mga kamay ni Christina, nagbibigay ng katiyakan. Harapin natin ito ng magkasama, Christina. Anuman ang hamon, mariing sabi ni Daisy, kahit bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Labis na naantig si Christina sa hindi matitinag na suporta ni Daisy, ngunit biglang nilamon ng matinding panghihina. Daisy, pakiramdam ko'y gumuho na ang lahat sa paligid ko, sambit ni Christina, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Sa mga sumunod na araw, pinagnilayan ni Christina ang kawalang katarungan ng buhay.
Sa kabila ng kanyang pagsisikap at ang kaligayahang kanyang muling natagpuan, patuloy pa rin ang pag-atake ng kanyang sakit. Bakit ito nangyayari sa akin? Tanong niya habang ang kanyang isip ay puno ng pagkalito at kalungkutan. Sinubukang aliwin siya ni Daisy. Hindi patas ang buhay, Christina, pero kahit sa pinakamadilim na panahon, may liwanag pa ring kumikislap. Ikaw ang liwanag na iyon para sa akin at sa lahat ng nasa paligid mo. Pag-uudyok ni Daisy na umaasang palakasin ang loob ni Christina. Sa gitna ng emosyonal na bagyong ito, natuklasan ni Christina ang panibagong tibay ng loob. Nagpasya na ipagpatuloy ang laban, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga mahal niya sa buhay. Isang hapon, sa udyok ni Daisy, naramdaman ni Christina ang pangangailangan na ipaalam kay Pedro ang paglala ng kanyang kondisyon, umaasang baka mabago nito ang pananaw niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang tinatawagan ang numero ni Pedro, bawat ring ay tila bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pedro, kailangan nating pag-usapan ang sinabi ng doktor. Panimula ni Christina, nanginginig ang tinig. Ang sagot ni Pedro ay matalim at malamig. Christina, ano na naman? Abala kami ni Ernesto, singhal niya. Pasensya na kung istorbo ako, pero lumala ang kanser ko. Sa tingin ko, dapat mo itong malaman, sabi ni Christina. Halos mabasag ang boses sa dami ng emosyon. Ilang sandaling katahimikan ang namayani bago malamig na sumagot si Pedro. Christina, wala itong binabago sa amin. Desidido na ako. Mas mabuti kami ni Ernesto nang walang negatibong sitwasyon na ito. Hindi na namin responsibilidad ang sakit mo. Parang tinusok ang puso ni Christina. Pedro, pakiusap, asawa mo pa rin ako. At ako ang ina ng iyong anak, pagsusumamo niya. Puno ng sakit at desperasyon ng tinig, ipapadala ko na ang mga papeles ng diborsyo. Mas mabuting mag-move on na tayong lahat. Malamig na tugon ni Pedro na tila binibitawan na ang lahat. Lalong bumagsak ang mga luha ni Christina. Pedro, hindi ba natin ito pwedeng pag-isipan muli alang-alang kay Ernesto? Tinangka niyang humawak sa kaunting pag-asa. Hindi na, Christina. Desidido na ako. Pati si Ernesto sang-ayon na ito ang pinakamabuti. Tigilan mo na kami, sabi ni Pedro bago biglang binaba ang tawag. Inilapag ni Christina ang telepono, binalot ng matinding lungkot at kawalan. Nilapitan siya ni Daisy at niyakap ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Christina. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako, anuman ang mangyari. Pangako ni Daisy, kahit na ang kanyang mga salita ay bahagya lamang nakapawi sa matinding sakit na nararamdaman ni Christina. Sa paglalakbay ni Christina sa masalimuot na sitwasyong ito, pilit niyang hinarap ang malamig na paglayo ni Pedro at ang malupit na realidad ng kanyang lumalalang kondisyon. Isang gabi, nag-iisa si Christina habang binubuklat ang mga lumang photo album. Ang mga larawang puno ng masasayang alaala kasama sina Pedro at Ernesto ay tila mga lumang alaala na lang ng ibang panahon. Bawat pahina na kanyang tinutunghayan ay binabasa ng kanyang mga luha, simbolo ng isang kwentong unti-unting nawawasak. Nang dumating ang mga papeles ng diborsyo, naramdaman ni Christina ang magkahalong sakit at kalayaan. Hawak ang sobre, binalikan niya ang mga taon ng kanyang dedikasyon sa pamilya, mga taong ngayoy nabura at nabawasan sa ilang dokumento lamang. Tama na ang pagdurusa, bulong niya sa sarili, panahon na upang harapin ang buhay ng buong tapang. Napansin ni Daisy ang mga pagbabago kay Christina kaya't lumapit siya. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo at susuportahan kita sa bawat hakbang, pangako ni Daisy. Habang inaayos ang mga gamit ni Christina, natagpuan ni Daisy ang isang lumang journal. Naglalaman ito ng mga simpleng pangarap ni Christina, mga hiling na hindi niya nagawang tuparin dahil sa kakulangan ng oras. Tingnan mo ito, Christina. Bakit hindi natin subukang tuparin ang ilan sa mga pangarap na ito?
Mungkahi ni Daisy, bakas sa kanyang mga mata ang pananabik. Napangiti si Christina, bahagyang nagulat. Nakalimutan ko na ang mga ito. Mga simpleng bagay lang, pero mahalaga sa akin. Ang nasa tuktok ng listahan ay ang pagbisita sa isang kalapit na botanical garden. Inayos ni Daisy ang pamamasyal at ginugol nila ang hapon sa gitna ng mga namumukadkad na bulaklak. Namangha si Christina sa bawat bango at kulay, muling natagpuan ang kaligayahang inakala niyang nawala na. Nakakamangha kung paanong ang mga pinakasimpleng bagay ay nagtataglay ng ganitong kagandahan. Sabi ni Christina, kitang-kita ang galak sa kanyang mukha. Habang tinitignan ng journal ng mga pangarap, napansin nila ang isa pang ideya. Tingnan mo ito, Christina. Isang araw sa tabing dagat, nararamdaman ang buhangin at ang dagat. Ang ganda niyan, sabi ni Daisy nang may kasiyahan. Napangiti si Christina habang naalala ang kanyang matagal ng hiling. Matagal na mula noong huling beses kong makita ang dagat, talagang magiging kamangha-mangha ito. Sagot niya, puno ng pananabik ang mga mata. Kinabukasan, inayos ni Daisy ang isang araw sa pinakamalapit na dalampasigan. Habang nagpapahinga sa buhangin, ipinikit ni Christina ang kanyang mga mata. Niyayakap ang malamig na simoy ng dagat at ang ritmo ng mga alon. Napakakalma nito. Salamat sa lahat ng ito. Buong pusong pasasalamat ni Christina. Kasama rin sa listahan ang pagmasdan ng isang kamangha-manghang pagsikat ng araw. Palaging masigasig na tuparin ang mga hiling ni Christina. Inihanda ni Daisy ang isang maagang paglalakbay. Gising tayo bago magbukang liwayway bukas. Makikita mo ang pinakamaganda at kahangahangang pagsikat ng araw. Pangako ni Daisy. Kinabukasan, sa tahimik na oras bago magbukang liwayway, natagpuan nila ang perpektong lugar upang panoorin ang pagsikat ng araw. Nang umakyat ang araw sa kalangitan, napuno ng emosyon si Christina. Nakalimutan ko na ang mahika ng pagsaksi sa simula ng isang bagong araw, sambit niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Habang tinutuloy nila ang pagbabasa sa journal, napansin ni Daisy ang isa pang hiling, matutong magsayaw ng salsa. Ang saya siguro nito, sabi ni Daisy. Tumawa si Christina, tila nagdadalawang isip. Hindi talaga ako sumasayaw, Daisy, at sa kalagayan ko. Pinutol siya ni Daisy na may tiwala at ngiti. Walang problema, Christina. Ang mahalaga ay mag-enjoy tayo. Mag-enroll tayo sa beginner's class. Magugustuhan mo to. Sa mga sumunod na linggo, nag-aral ng salsa sina Christina at Daisy. Sa simula'y nahihiya si Christina, ngunit hindi nagtagal ay nadala siya ng musika at mga hakbang. Hindi ko akalain na kaya ko pang gawin ito. Pag-amin ni Christina, hingal ngunit nakangiti pagkatapos ng isang session. Tinulungan mo akong makita na marami pa ring dapat maranasan at pahalagahan. Niyakap siya ni Daisy, kitang-kita ang kasiyahan sa kanyang mukha. Bawat araw ay may bagong pagkakataon, Christina, at nandito ako upang maranasan ang lahat ng mga araw na yon kasama ka, mahal kong pinsan. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalim ang relasyon nina Christina at Daisy. Lalo ring dumami ang oras na inilalaan ni Daisy sa pag-aalaga kay Christina, na sa kasamaang palad ay lalong nanghihina ang kalusugan. Ang mga sandali ng tuwa at katuparan mula sa wishlist ay napalitan ng mga araw ng panghihina at pagod. Isang matinding paalala ng patuloy na laban ni Christina sa kanyang sakit. Sinimulang pag-isipan ni Christina ang hinaharap ng kanyang matagumpay na negosyo, isang kumpanyang kanyang pinagyaman ng may dedikasyon at sigasig. Kilala sa inobasyon at tagumpay nito, madalas itong nakakuha ng interes mula sa mga potensyal na mamimili. Ngayon, sa harap ng lumalalang kalusugan, mas seryosong pinag-isipan ni Christina ang posibilidad ng pagbebenta nito.
Isang tahimik na hapon sa hardin kasama si Daisy, binuksan niya ang usapin. Daisy, iniisip ko ang tungkol sa kumpanya ko. Sa mga nakaraang taon, maraming nag-alok na bilhin ito. Siguro panahon na para tanggapin ko ang isa sa mga alok na iyon, sambit niya habang nakatingin sa malayong abot tanaw. Naramdaman ni Daisy ang bigat ng desisyong iyon at maingat na tumugon. Marami ka nang nailaan para sa negosyo mo, Christina, pero kung titingnan ang sitwasyon mo, maaaring ito ang tamang desisyon. Maiibsan nito ang mabigat na pasanin sa iyo. Eksakto ang iniisip ko, sagot ni Christina. Hindi ko alam kung kailan o kung makakabalik pa ako ng buo sa negosyo. Bukod pa rito, ang kita mula sa pagbebenta ay makakapagbigay sa akin ng pangmatagalang katiyakang pinansyal. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Christina ng mga konsultasyon kasama ang mga tagapayo at potensyal na mamimili mula sa kanyang tahanan. Palaging nasa tabi si Daisy upang suportahan siya. Matapos ang serye ng mga talakayan at negosasyon, pinili ni Christina ang isang mamimiling ang pananaw at mga prinsipyo ay tumutugma sa kanya. Nang tuluyang ma-finalize ang pagbebenta, naramdaman niya ang magkahalong ginhawa at pagiging sentimental. Bahagi ng sarili ko ang palaging mananatili sa kumpanyang iyon, ibinahagi niya kay Daisy. Pero ngayon maaari kong pagtuunan ng pansin ang aking kalusugan at sulitin ang natitira kong oras. Hawak ang kanyang kamay, tinitiyak ni Daisy. Tama ang desisyon mo, Christina. Ngayon mag-focus tayo sa iyong kalusugan. Makalipas ang ilang linggo matapos ang pagbebenta, nakatanggap si Christina ng hindi inaasahang tawag mula kay Pedro. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tono ay kapansin-pansing mahinahon. Christina, madalas ka naming naiisip ni Ernesto. Miss na miss ka na namin, sabi ni Pedro, na tila't labis na matamis ang tono. Nabigla sa biglang pagbabago, maingat na tinanggap ni Christina ang kanilang pagbisita, ngunit nanatiling maingat. Inaabangan ko ang pagdating ninyo, sagot niya, pilit pinipigilan ang kanyang emosyon. Nang dumating sina Pedro at Ernesto, agad naramdaman ni Christina ang malinaw na pagkakaiba sa kanilang asal. Sila ay kakaibang maalalahanin at maalaga, malayong malayo sa dati nilang malamig na pagtrato. Ma'am, patawad sa lahat. Nandito kami para suportahan ka, sabi ni Ernesto. Ngunit ang kanyang tingin ay mahirap basahin. Pinagmamasdan ni Daisy ang pag-uusap at nakaramdam siya ng kunting pagdududa. Kalaunan, ibinahagi niya ito kay Christina. Hindi ba parang kakaiba na bigla silang nagbago, lalo na pagkatapos mabenta ang kumpanya? Tanong ni Daisy, bakas sa mukha ang pag-aalinlangan. Tumango si Christina, bakas sa kanyang mukha ang pagsang-ayon at pagsuko sa realidad. Naiintindihan ko, Daisy, mahirap na hindi makita ang biglang lambing nila bilang interes sa perang mula sa pagbebenta ng kumpanya, pero magpapanggap na lang ako. Gusto kong makita kung hanggang saan aabot ang palabas na ito, sabi ni Christina. Sa mga sumunod na araw, madalas bumisita sina Pedro at Ernesto. Ipinapakita ang tila labis na pag-aalala sa kalagayan ni Christina at pati na rin sa kanyang mga ari-arian. Sa isa sa kanilang pagbisita, binuksan ni Pedro ang usapin tungkol sa mga plano ni Christina para sa kanyang pananalapi. Dapat mong isaalang-alang ang iyong estratehiya sa pamamahala ng pera ngayon. Siguro ay magandang mag-invest ka o isama mo kami sa iyong huling habilin. Makatutulong ito ng malaki, mungkahi ni Pedro, kasabay ng isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kunyaring nag-iisip si Christina at tumugon, magandang mungkahi iyan, Pedro, pag-iisipan ko. Sa loob-loob niya malinaw ang kanyang pagkaunawa sa tunay na motibo ni Pedro at Ernesto. Bagamat masakit na tanggapin ang kanilang layunin, nanatiling kalmado si Christina at malinaw ang kanyang mga desisyon. Isang umaga na punong-puno ng lamig, nagising si Christina na mas nanghihina kaysa dati. Ang kanyang katawan ay halos matalo ng matinding ubo
na unti-unting sumisip-sip sa natitira niyang lakas. Agad na naunawaan ni Daisy ang kalubhaan ng sitwasyon at mabilis na tumawag ng ambulansya habang inaalo si Cristina sa pamamagitan ng malumanay na mga salita at haplos. Sa ospital, masigasig na ginawa ng mga doktor ang lahat upang mapatatag ang kalagayan ni Cristina, ngunit nanatili itong kritikal. Nasa tabi lang si Daisy, mahigpit na hawak ang kamay ni Cristina at patuloy na nagbibigay ng mga salitang puno ng pag-asa. Sa kabila ng takot na baka mawala ang kanyang pinakamamahal na pinsan, tahimik niyang pinakinggan ang doktor na lumapit na may malungkot ngunit maingat na ekspresyon. Cristina, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Pero unti-unting humihina ang tugon mo sa mga gamutan, maingat na paliwanag ng doktor. Tinitigan ni Cristina ang doktor ng may pagtanggap. Naiintindihan ko, ramdam ko na rin, mahinang tugon niya. Habang pinapanood ang eksenang iyon, naramdaman ni Daisy ang pinaghalong kalungkutan at paghanga sa matatag na diwa ni Cristina. Sa isang malinaw na sandali, ipinahayag ni Cristina ang isang mahalagang hiling kay Daisy sa mahina ngunit matatag na tinig. Daisy, pakihanap ang isang espesyal na sobre sa bahay ko. May sulat akong isinulat. Kapag dumating na ang tamang oras, gusto kong basahin mo ito kasama sina Pedro at Ernesto. Mahalagang bagay ito para sa akin, sabi ni Cristina. Ipinapaliwanag ang kanyang huling mga habilin. Walang problema, Cristina. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo, pangako ni Daisy. Pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Nang balutin ng dilim ang silid ng ospital, humina ang paghinga ni Cristina, bawat hinga ay tila bulong sa tahimik na paligid. Nanatiling matatag si Daisy sa kanyang tabi, pinupuno ang katahimikan ng mga kwento ng masasayang sandaling pinagsamahan nila, mga alaala na nagsilbing tanglaw laban sa bumabalot na kalungkutan. Sa mga unang oras ng madaling araw, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, pumanaw si Cristina ng payapa. Ang kanyang katahimikan ay kabaligtaran ng matinding laban na kanyang pinagdaanan. Bagamat wasak ang puso ni Daisy sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na pinsan, nakaramdam siya ng malalim na pasasalamat na nakasama niya si Cristina hanggang sa huling sandali nito. Paglabas niya ng silid ng ospital, isang matinding alon ng dalamhati ang bumalot kay Daisy habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa pasilyo, natagpuan niya si Pedro, bakas sa kanyang mukha ang lungkot at pagsisisi. Pinagsama ng lungkot at galit, lumapit si Daisy sa kanya. Pedro, may isang bagay na kailangan mong maunawaan, sabi ni Daisy. Nanginginig ang boses dahil sa dami ng emosyon. Mas nararapat si Cristina ng mas mabuti mula sa inyo ni Ernesto. Nilabanan niya ang sakit na mag-isa habang kayo ay patuloy na namuhay na parang walang nangyayari. Nagbukas ng bibig si Pedro upang magsalita, ngunit pinutol siya ni Daisy. Ang kanyang matagal nang naipong damdamin ay tuluyan ng bumulwak. Hindi, makinig ka muna. Kailangan niya ng pagmamahal at pag-aaruga sa huling mga araw niya. Hindi ang malamig na kawalang pakialam na ipinakita ninyo. Ngayon, huli na para sa mga pagsisisi. Saglit na huminga ng malalim si Daisy upang pakalmahin ang sarili bago nagpatuloy. Babalikan ko ang sulat na isinulat ni Cristina. Nais niyang basahin ito sa harap mo at ni Ernesto. Ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo, Pedro. Ginagawa ko ito para kay Cristina, hindi para sa inyo. Nanatiling tahimik si Pedro habang pinipilit lunukin ang bigat ng kanyang mga pagkukulang, tinatamaan ng katotohanan sa mga sinabi ni Daisy. Iniwan siya ni Daisy roon, matatag sa kanyang misyon na tuparin ang huling kahilingan ni Cristina. Sa kabila ng kirot ng pagkawala, alam niyang pinakamahalaga ang paggalang sa mga huling nais ni Cristina.
Makalipas ang 3 araw, isang tawag mula sa isang abogado ang nagbalik kay Daisy sa kanyang tungkulin. "Ginang Daisy, ako si Dr. Morales. Nag-iwan si Cristina ng mga tiyak na tagubilin matapos ang kanyang pagpanaw, kasama na ang isang sulat na kailangang basahin sa presensya ni Pedro at Ernesto. Kailangan nating maghanap ng angkop na lugar para rito," sabi ni Dr. Morales na may maingat na paggalang. Bagamat patuloy na nagluluksa sa pagkawala ni Cristina, pumayag si Daisy na maghanap ng isang neutral at tahimik na lugar para sa pagbasa ng sulat. Nakatuon ang kanyang isipan sa pagtupad sa mga huling hiling ni Cristina sa paraang puno ng dangal at paggalang. Habang umaalingaw-ngaw ang taos-pusong mga salita ni Cristina sa silid, bumalot ang malalim na katahimikan sa lahat ng naroroon. Sina Pedro at Ernesto na hinarap ang tunay na damdamin ni Cristina at ang katapusan ng kanyang mga desisyon ay naguluhan sa emosyonal na bagyong hatid ng kanyang sulat. Ang mukha ni Pedro ay nagpakita ng halong pagsisisi at kalungkutan, habang si Ernesto naman ay tahimik at malalim na nag-iisip. Tila pinag-aaralan ang kanyang mga nagawa noon at ang naging bunga nito. Si Dr. Morales, na nagpadaloy ng mahalagang sandaling ito, ay nanatiling nasa isang tahimik at magalang na distansya. Nauunawaan ang bigat ng legal at emosyonal na mga pahayag na ito at handang sagutin ang anumang mga tanong o isyu na maaaring lumitaw pagkatapos. Si Pedro ang unang bumasag sa katahimikan, mabigat ang boses sa pagsisisi. Ang mga sinabi ni Cristina, ipinakita nito kung gaano niya kami kamahal at kung paano namin siya binigo noong pinakakailangan niya kami, pag-amin niya. Sumang-ayon si Ernesto banayad at mapagnilay-nilay ang tono. Hindi ko naisip kung gaano kalalim ang sakit na naidulot namin sa kanya. Hindi na natin mababago ang nakaraan, pero umaasa akong matutunan natin ang aral na ito at maging mas mabuting tao para sa mga nasa buhay pa natin ngayon. Si Daisy, na namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ay hinarap ang dalawang lalaki. Ang kakayahan ni Cristina na magpatawad sa kabila ng lahat ay nagpapakita ng kanyang dakilang pagkatao. Nananatili siyang mapagbigay at mapagmahal hanggang sa kanyang huling sandali. Huwag nating kalimutan ang kanyang diwa. Ang damdamin sa silid ay nagbigay daan sa isang malungkot ngunit nakakapagpagaling na pagninilay. Naghatid ito ng masakit ngunit kinakailangang pagtatapos sa kwento ni Cristina. Naramdaman ni Daisy ang mas matibay na pangako sa kanyang sarili na patuloy na igalang ang alaala ni Cristina sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral sa nursing at pag-aalay ng sarili sa pagtulong sa iba na pinagtibay ng mga huling mensahe ni Cristina. Ang pamana ni Cristina ay hindi natapos sa kanyang mga material na naiwang yaman, kundi umabot sa malalim na emosyonal at etikal na mga aral na iniwan niya sa lahat ng mahal niya. Habang umaalis sila mula sa tahanan ni Cristina ng araw na iyon, bawat isa ay nagdala ng bahagi ng diwa ni Cristina, ang kanyang pagmamahal, pagpapatawad at mga pangarap para sa mas maliwanag na kinabukasan ng mga mahal niya sa buhay. Higit sa lahat, si Daisy ay umalis na may panibagong layunin. Inspiradong tuparin ang mga huling hiling ni Cristina at ipagpatuloy ang kabutihan at habag na buong puso niyang ipinamalas sa buong buhay niya. Habang umaalis si Daisy sa sementeryo, ang kalangitan sa gabi ay unti-unting nagkulay ng malalim na bughaw at lila. Bumabalot sa araw ng tahimik na kapayapaang sumasalamin sa kanyang nadaramang katahimikan. Ang kanyang buhay, na lubos na binago ng pagmamahal at tiwala ni Cristina, ay nakaimpluwensya hindi lamang sa kanyang sariling landas, kundi pati na rin sa mga taong malapit sa kanya, kabilang na si Ernesto. Madalas lumilipad ang isip ni Daisy kay Ernesto na ang pagbabago ay kamangha-mangha,
Mula sa pagiging ligaw at walang direksyon, ngayon ay nabubuhay siya ng may layunin na pinapatakbo ng makapangyarihang katotohanang nakapaloob sa sulat ni Cristina. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang bagong pamilya, lalo na sa kanyang anak na pinangalan ng Cristina, ay isang makapangyarihang pagpupugay sa hindi matatawarang pagmamahal ng kanyang ina at sa hindi malilimutang mga salitang iniwan nito. Habang iniisip naman ang paglalakbay ni Pedro, naramdaman ni Daisy ang halong lungkot at pagtanggap. Ang buhay ni Pedro ay napunta sa ibang direksyon. Umaasa siya na kahit saan man naroon si Pedro, matagpuan niya ang katahimikan na niyakap ni Cristina sa kanyang mga huling araw. Naiintindihan ni Daisy na ang buhay ay nagtuturo ng mga aral sa iba't ibang paraan at marahil ang mga pinagdaraanan ni Pedro ay ang kanyang natatanging daan patungo sa pag-unawa at pagbabago. Simula nang pumanaw si Cristina, maingat na ginamit ni Daisy ang kanyang minana, hindi lamang para sa kabutihan ng kanyang pamilya, kundi upang makatulong din sa iba. Ang kanyang tungkulin bilang isang nurse ay hindi lamang trabaho para sa kanya. Ito ay kanyang bokasyon. Bawat pasyente ay tinatrato niyang may pag-aaruga at kabaitan. Mga tatak ng pamana ni Cristina. Habang naglalakad palabas ng sementeryo, ang malamig na simoy ng gabi ay nagsilbing paalala na ang buhay ay patuloy na umiikot sa pagbibigay at pagtanggap. Ang diwa ni Cristina, ang kanyang katapangan at ang kanyang mga aral ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga buhay na naaapektuhan ni Daisy. Sa bawat hakbang na pasulong, ipinagpapatuloy ni Daisy ang pamana ng isang babaeng lubos na humubog sa kanyang pag-unawa sa katatagan, pagmamahal at halaga ng pagkakaibigan. Napuno ng damdamin ng kanyang puso nang muli niyang lingunin ang libingan ni Cristina, tahimik na nangako sa kanyang pinakamamahal na pinsan. Patuloy kaming mamumuhay sa paraang nagbibigay pugay sa iyo, Cristina. Patuloy kang magiging gabay namin. Sa pangakong iyon, lumakad siya patungo sa daan pauwi. Bawat hakbang ay patunay ng matibay na ugnayan ng pagmamahal at ng hindi matinag na lakas ng espiritu ng tao. Sa aming mga tagapanood, ang inyong patuloy na pakikilahok ang nagbibigay daan upang maihatid namin ang mga makabuluhang kwento sa inyong mga screen halos araw-araw. Huwag palampasin ang aming mga paparating na kwento. Lubos naming pinahahalagahan ang inyong suporta at inaabangan ang inyong pagsama sa aming mga susunod na paglalakbay. Maraming salamat.